Dakuan po muna natin itong ating panayam kay Sir Christopher Aldo Sibayan, ang presidente po ng samahan ng magbabangus dito po sa lalawigan ng Pangasinan o ito pong samapa dahil kinunan din po natin no ng pahayaga itong si Sir Aldo dito po sa update pa rin sa presyo ayan sa supply at kalidad ng bangus dito po sa ating lalawigan po ng Pangasinan, lalong-lalo na sa mga nakalipas po na araw. Nagkaroon ng bahagyang pagtaas sa presyo po nito. Umaabot yung 1 kilo ng bangus na 2 piraso lang halos. 245 mga kabombo yung price po nito. So narito, ating pakinggan yung unang bahagi ng pahayaga ni Sir Christopher Aldo Sibayan. Well, to be honest, ma'am, medyo alam niyo naman din, nadaanan tayo ng bagyo, dilubyo itong mga nakarang ano, and some of the supplies definitely na natamaan to, no? All over Pangasinan, hindi lang dito sa Central, hindi lang Binmalay, Lingayen, Dagupan, all the way hanggang Bani, may mga natamaan po. Although, as far as our data gathering is concerned, okay naman po ang ano natin. Kumbaga, meron din po rin tayo kasing mga areas na currently on the way pa lang to harvesting. Pero okay naman ang stocks natin kung yun ang pagbabasihan. Nagkataon lang din talaga na natamaan tayo ng mga panahon na yun ng bagyo. Yung mga expected natin na haharvestin ng ngayong panahon, yun yung mga yun yung natamaan in many ways. Pero I think this is temporary. Kasi upon assessment, sabi ko nga, marami pa rin tayong expected na haharvestin itong mga susunod na mga buwan, ano, mga linggo. Nandyan na. Actually, nagsimula na. Bumaba na tayo ng mga 10 to 15 pesos. Dyan po sa wholesale natin sa Dagupan. Yung 2-in-1 po natin naglalaro ng 210 to 220 and ang maliliit po natin yun po yung mababa ang presyo nasa 170 lang po. So ayun po expect po pa po natin na medyo mag-stabilize yung mga pricing na yan itong mga susunod na panahon. Hindi ito magiging kasing kapal ng inaasahan natin ano due to the fact na meron din po tayong partial thinning of supply pagdating sa fingerlings naman. So, yan po yung isa sa mga tinitignan natin. Although, meron na pong napag-usapan na kausap po natin ang Region 3 focal person with regards to contingency plans, ano, para mapabuti, mapaigting pa itong supply ng bangus natin. Meron na po tayong mga plano na nakaabang. Kausap din po natin ang Region 1 DFAR uh, through our Regional Director Ma'am Garland and the OIC Attorney Girly De La Peña. And of course, ang ating napakasipag na PFO, Ma'am Antoinette Evangelista, nandiyan po kami, nag-uusap po kami tungkol po dito sa supply po natin. So definitely may mga plano po tayo para mapaigting po itong supply po natin itong mga susunod na buwan. As far as quality is concerned, ano, uh, ngayong mga panahon na to, hindi na rin although may mga panukano kang pag-ulan pa rin, hindi na rin po masyado. So, yung in-expect din po natin na yung pagkakasakit ng isda is mababawasan na rin po. So, definitely the quality of Dagupan, Binmalay, Lingayen, Pangasinan, Bangus in general, andyan pa rin po. So, meron po tayong tinatawag na parang chat room or chat group ng karamihan sa mga producers po natin, particularly in this area ng ano Central Pangasinan. So, diyan po sa Dagupan, may mga groupings na po tayo na nagsasabi may harvest po kami ng ganito, may harvest po kami ng ganyan. Medyo
May nagsasabi rin po ng status po ng kakapalan ng bangus diyan sa konsignasyon. So, namo-monitor na po natin ang galaw ng bangus kahit papano, no? Pero meron pa po tayong planong i-launch na it will cover the whole uh, production of Pangasinan. This will have to uh, have the participation of not only the but with several several facets, no, nandiyan ang LGU, nandiyan ang mga private producers po natin. Sila po yung napakahalaga na parte, and some departments po ng government magtutulong-tulong po yan para ma-monitor po itong or may launch po itong monitoring ng bangus po Mhm. natin.